Itapon ang basurang yan sa labas. Sigaw ni Doña Victoria habang tinitingnan ako ng may pandidiri. Si Mateo, ang asawa kong pinangakuan ako ng proteksyon, ay nanatiling tikom ang bibig habang kinakaladkad ako ng mga guwardiya palabas ng mansyon sa gitna ng rumagasang ulan. Wala silang alam. Sa loob ng punit kong bulsa, hawak ko ang susi sa isang kayamanang kayang bumili sa kanilang dangal. Sino nga ba ang tunay na pulubi ngayon? Wala siyang silbi, Mateo. Isang hamak na nurse na walang dalang anuman, kundi kamalasan at amoy ng ospital sa loob ng marangal nating mansyon. Itapon mo na ang basurang yan bago pa mahawa ang buong pamilya de Vega sa kanyang pagkapulubi. Ang bawat salita ni Doña Victoria ay tila mga laslas ng patalim sa hangin, malamig at walang pakundangan. Ngunit ang mas masakit para kay Claudia ay hindi ang boses ng kanyang biyenan, kundi ang katahimikan ng lalaking nasa harap niya. Ang lalaking pinangakuan siyang iibigin sa hirap at ginhawa. Dahan-dahang ibinaba ni Claudia ang tray na hawak niya. Sa ibabaw nito ay ang espesyal na niluto niyang adobo, ang paboritong putahe ni Mateo, at isang maliit na cake na may nakasulat na Happy 5th Anniversary. Buong araw siyang nag-overtime sa ospital, tiniis ang pagod at puyat, makabili lamang ng isang simpleng relos na matagal nang inaasam ng kanyang asawa. Ngunit ang init ng pagkaing inihanda niya ay mabilis na nilamon ng tila. Yelong titig ng mga taong itinuturing niyang pamilya. Mom is right, Claudia. Let's face it, you don't belong here anymore. Sa wakas ay nagsalita si Mateo, ngunit hindi ito ang boses na nagpakalma sa kanya noong mga gabing umiiyak siya dahil sa pagod. Ang boses na ito ay banyaga, puno ng pagkayamot at kawalang pakialam. Gumuho na ang negosyo namin and we need to consolidate what's left. You're just an additional expense that we can no longer afford. Nabitawan ni Claudia ang maliit na kahon ng relos. Hindi ito naglabas ng anumang malakas na tunog nang tumama sa makapal na alpombra. Ngunit sa pandinig ni Claudia, ang bawat segundo ng pagbagsak nito ay tila isang malaking pagsabog ng kanyang buong mundo. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng buhay ng ibang tao sa ospital, ay nanginginig na ngayon sa sarili niyang pighati. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. Ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Inilapag ni Doña Victoria ang isang makapal na sobre sa lamesa, kasabay ng isang mapait na ngisi na tila nagmula sa kailaliman ng impyerno. Ito ang annulment papers. Pirmahan mo na at umalis ka sa pamamahay na ito bago pa tumirik ang araw bukas, at huwag na huwag kang magtatangkang kumuha ng kahit anong gamit na hindi mo pag-aari. Kahit ang suot mong damit, utang mo sa amin ang pambili niyan. Hindi makapagsalita si Claudia. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa, ay tila isang basong kristal na binalibag sa semento. Ang bawat piraso ay nagkalat, matalim, at hindi na kailanman mabubuo pa. Tumingin siya kay Mateo, naghahanap ng kahit katiting na awa, ng kahit isang sulyap na magsasabing, pasensya na. Ngunit tinalikuran lamang siya nito upang kumuha ng isang baso ng alak. Mateo, 5 taon. 5 taon akong nagsilbi sa inyo. Ang pabulong na sambit ni Claudia, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at panunumbat. Noong may sakit ang mama mo, ako ang nagpuyat. Noong nagigipit ka, ang buong sweldo ko ang bumubuhay sa atin. Ganito na lang ba yon? Tumawa ng mapait si Doña Victoria. Service? That was your obligation. Utang na loob mo na pinayagan ka naming pumasok sa pamilyang ito. Now, stop being dramatic. You're just a nurse, Claudia. Madaling palitan, madaling itapon. Sa labas, ang langit ay tila nakikisama sa kanyang hinagpis. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang humampas sa mga bintana. Ngunit ang lamig sa labas ay walang-wala kumpara sa lamig na bumabalot sa kanyang pagkatao. Walang imik na kinuha ni Claudia ang pluma. Sa bawat hagod ng tinta sa papel,
Tila binubura niya ang 5 taon ng kanyang buhay na inialay niya sa maling tao. Matapos ang huling pirma, pilit na itinayo ni Claudia ang kanyang sarili. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa jelly, ngunit ang kanyang puso ay nagsisimulang tumigas sa gitna ng pagkadurog. Wala siyang dalang anuman, kundi ang kanyang lumang nurse bag na kupas na ang kulay. "Umalis ka na!" Pagtaboy ni Doña Victoria habang itinutulak siya palabas ng pinto. "At huwag ka nang babalik, kahit bilang pulubi sa labas ng gate namin." Kaladkad ang sariling katawan, lumabas si Claudia sa gitna ng rumagasang ulan. Ang bawat patak ng tubig ay humahalo sa kanyang mga luha, nanunuot sa kanyang uniforme, hanggang sa maramdaman niya ang lamig sa kanyang buto. Nang marinig niya ang malakas na pagbagsak ng gate ng mansyon sa kanyang likuran, doon lamang siya tuluyang bumigay. Napaluhod siya sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa basang lupa. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng tinitingnang bulsa ng kanyang bag. Isang itim na sobre. Ang sobreng ibinigay sa kanya ng kanyang ina bago ito pumanaw, na may mahigpit na bilin na buksan lamang sa sandaling maramdaman niyang wala na siyang matatakbuhan. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre sa ilalim ng malamig na liwanag ng poste. Ang papel sa loob ay nanatiling tuyo, tila protektado ng isang mahiwagang puwersa. Sa bawat salitang kanyang nababasa, ang bilis ng pintig ng kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa kulog sa langit. Ang lahat ba ng sakripisyo ko ay naging basura lang sa paningin nila dahil sa akala nilang wala akong halaga? Ang bulong ni Claudia sa gitna ng kadiliman. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang dokumentong magbabago sa tadhana ng bawat taong humamak sa kanya. Hindi siya pulubi, hindi siya ganoon kadaling itapon. Habang ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanyang muka, isang kakaibang init ang nagsimulang magmula sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, kundi isang matinding pagkilala sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Tumayo si Claudia, hindi na bilang ang api na asawa ni Mateo, kundi bilang ang babaeng may-ari ng kayamanang hindi kayang ubusin ng kahit ilang henerasyon ng mga De Vega. Sapat na ba ang 5 taon ng pagtitiis para sa isang bagong simula na puno ng pait at ganti? O ito na ang simula ng kanyang tunay na paglaya? Ano ang pakiramdam, Claudia? Ang mawalan ng lahat sa loob ng isang gabi. Ang tanong na yon ay hindi nagmula kay Mateo o kay Doña Victoria, kundi sa sariling isipan ni Claudia habang pinagmamasdan niya ang kanyang refleksyon sa basang bintana ng isang itim na sasakyan na huminto sa kanyang tapat. Ang kanyang muka ay hindi na makilala dahil sa dumi ng putik at humahagulgol na ulan. Ang kanyang uniforme ng pagiging nurse, na dati ay simbolo ng kanyang dangal sa paglilingkod, ay nakadikit na sa kanyang katawan na tila isang malabong balat ng kahapon na nais na niyang hubarin. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng bintana ng sasakyan. Isang lalaking may edad na, nakasuot ng formal na Amerikana at may mga matang puno ng simpatsya ang tumingin sa kanya. "Senyorita Claudia, sa wakas, nahanap din kita." Ang boses ni Attorney Morales ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong na gabi. Hindi makapaniwala si Claudia. Ang lalaking ito ay ang matalik na kaibigan at abogado ng kanyang yumaong ina, si Elena. Sa loob ng 5 taon ng kanyang pagtitiis sa mga De Vega, tanging ang mga alaala ng kanyang ina ang nagsilbing lakas niya. Ang akala niya ay payak na labandera lamang ang kanyang ina na namatay sa sakit. Ngunit ang itim na sobrang hawak niya ngayon ay nagsasabi ng ibang kwento. "Attorney Morales, anong ginagawa niyo rito?" Ang boses ni Claudia ay halos pabulong paos dahil sa lamig at pagod. "Kanina pa kita hinahanap sa mansyon, ngunit nakita ko ang pagtataboy nila sa'yo," sagot ng abogado habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. "Pumasok ka muna, anak. Hindi ka nararapat na manatili sa gitna ng ulan habang ang mga taong nang-api sa'yo ay nagpapakasasa sa loob." Nang pumasok si Claudia sa loob ng sasakyan,
Ang amoy ng mamahaling leather at ang init ng heater ay tila isang sampal ng realidad. Sa loob ng 5 taon, nasanay siya sa amoy ng Zonrox at sa malamig na sahig ng kusina ng mga De Vega, kung saan siya madalas kumain ng mag-isa. Basahin mo ang huling bahagi ng sulat, Claudia. Utos ni Attorney Morales habang iniabot sa kanya ang isang tuyong panyo. Nanginginig ang mga daliri ni Claudia habang binubuksan muli ang sobre. Ang sulat ng kanyang ina ay puno ng pagmamahal, ngunit may kalakip na isang lihim na sadyang itinago para sa tamang panahon. Anak ko, Claudia, simula ng sulat. Patawarin mo ako kung itinago ko ang katotohanan. Ang kumpanyang pinagsilbihan ko bilang isang simpleng tauhan noong bata ka pa, ang Pharmaceutica Galleon. Hindi ako hamak na trabahador lamang doon. Ako ang nagtatag niyon. Itinago ko ang ating yaman dahil nais kong lumaki kang may pusong marunong rumespeto sa bawat sentimo at sa bawat tao, anuman ang antas nila sa buhay. Ngunit alam ko ang ugali ng mga De Vega. Alam kong darating ang araw na itataboy ka nila kapag wala ka na silang makuhang pakinabang. Huminto ang paghinga ni Claudia nang mabasa ang huling pangungusap. Ang Pharmaceutica Galleon ay sayo, Claudia. Lahat ng lupain, lahat ng laboratorio, at lahat ng bilyong halaga ng assets nito ay nakapangalan sayo. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Imperyong Galleon. Isang malakas na kulog ang gumitla sa buong paligid na sinundan ng liwanag ng kidlat na tumama sa di kalayuan. Napasandal si Claudia sa upuan. Ang Pharmaceutica Galleon, iyon ang kumpanyang pilit na nililigawan ni Mateo sa loob ng 2 taon. Iyon ang kumpanyang inaasahan ng mga De Vega na magliligtas sa kanila mula sa pagkalugi. Ang kumpanyang itinuturing nilang Diyos na mag-aahon sa kanila sa hirap ay pag-aari pala ng babaeng tinawag nilang basura. Bakit ngayon lang, attorney? Tanong ni Claudia. Ang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng pait, kundi luha ng paglaya. Iyon ang bilin ng iyong ina. Sa araw na talikuran ka ng iyong asawa at mawalan ka ng tahanan, doon mo lamang maaring makuha ang iyong korona. Nais niyang makita mo ang tunay na kulay ng mga taong pinagalayan mo ng iyong buhay bago mo hawakan ang kapangyarihan. Tumingin si Claudia sa labas ng bintana. Nadaanan nila ang isang billboard kung saan nakapaskil ang mukha ni Mateo bilang isang promising entrepreneur. Ngunit sa paningin ni Claudia, tila isang malabong anino na lamang ito ng nakaraan. Dalhin niyo ako sa pinakamalapit na hotel, attorney. Ang pinakamahal at pinakamarangya, ang matatag na wika ni Claudia. At bukas, simulan natin ang pag-aayos ng lahat ng papeles. Nais kong bawiin ang lahat ng ibinigay ko sa kanila. Ang bawat sentimo, ang bawat oras, at ang bawat luhang sinayang ko sa pamilyang iyon. Habang tumatakbo ang sasakyan palayo sa madilim na kalsada ng kanyang nakaraan, naramdaman ni Claudia ang unti-unting pagbuo ng kanyang nadurog na pagkatao. Ang bawat piraso ng kanyang puso ay tila nagiging bakal. Hindi siya maghihiganti sa paraang madugo o marahas. Gagawin niya itong mas masakit. Ipapakita niya sa kanila kung ano ang pakiramdam ng tumingin sa langit habang unti-unting lumulubog sa putikan. Nakarating sila sa marangyang lobby ng Grand Heritage Hotel. Habang naglalakad si Claudia papasok, suot ang kanyang punit-punit na uniforme at maruming sapatos. Ang mga tao ay nagbubulungan, ngunit hindi na siya yumuyuko. Tumingin siya ng diretso sa mata ng receptionist. "Isang suite, please. Ang pinakamataas na floor," wika niya sa mahinahong boses. Nang iabot ni Attorney Morales ang kanyang gold card, ang lahat ng matang mapanghusga ay biglang napalitan ng pagkagulat at takot. Doon naintindihan ni Claudia ang kapangyarihan ng papel na hawak niya. Pagpasok niya sa kanyang silid, tumingin siya sa malaking salamin. Hinawakan niya ang kanyang leeg kung saan naroon pa rin ang marka ng mahigpit na pagkakasakal ni Doña Victoria kanina habang itinataboy siya. "Mateo?"
Doña Victoria, Sofia, pabulong niyang binanggit ang mga pangalan nila. Sana ay nag-enjoy kayo sa huling gabi niyo sa mansyong yon. Dahil bukas, ang mundong kinatatayuan niyo ay magsisimulang gumuho. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Claudia habang pinagmamasdan ang naglalakihang mga gusali ng lungsod sa labas. Sa kabilang dako ng bayan, walang kamalay-malay si Mateo na ang kasunduang pinakahihintay niya para bukas sa Pharmaceutica Galien ay hindi magaganap sa paraang inaasahan niya. Sino ang mag-aakala na ang babaeng itinapon sa ulan ay siya palang magdadala ng bagyong tatapos sa kanilang lahat? Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng hotel suite ay tila isang marahas na paalala na hindi na panaginip ang lahat. Para kay Claudia, ang lambot ng kama na yari sa pinakamahal na telang seda ay tila isang banyagang mundo. Sa loob ng 5 taon, ang kanyang katawan ay nasanay sa isang manipis na kutsyon sa maliit na silid sa tabi ng labahan ng mga Divega, kung saan ang bawat ingay ng washing machine ay nagsisilbing oyaye sa kanyang pagod na isipan. Dahan-dahan siyang bumangon, ramdam ang bawat kirot sa kanyang likod na tila alaala ng mga gawaing bahay na ipinataw sa kanya. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Magaspang ang mga ito. May mga bakas ng mga kemikal na panlinis at sugat mula sa pagmamadaling magluto para sa pamilyang hindi kailanman nagpasalamat. Ngunit ngayong umaga, sa unang pagkakataon, wala siyang kailangang timplang kape para kay Doña Victoria. Wala siyang kailangang plansahing polo para kay Mateo. Isang marangyang almusal ang inihain sa kanyang silid. Ang bango ng sariwang kape at mainit na tinapay ay pumuno sa paligid. Ngunit nang subukan niyang sumubo, tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang mga umagang kailangan niyang magmadali sa pagkain ng tira-tirang kanin dahil kailangan na niyang asikasuhin ang mga gamot ni Doña Victoria. Ang kaibahan ng kanyang sitwasyon ngayon ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Senyorita Claudia, narito na ang mga damit na ipinabili ni Attorney Morales, wika ng isang staff ng hotel habang dahan-dahang inilalagay ang mga paper bag sa sofa. Walang tunog ang kanyang paghakbang sa makapal na alpombra, isang katahimikan na tila sumisigaw sa pandinig ni Claudia. Matapos maligo at mag-ayos, nagpasya si Claudia na bumalik sa pampublikong ospital kung saan siya huling nagtrabaho. Hindi upang magmakaawa ng trabaho, kundi upang magpaalam sa tanging lugar na nagparamdam sa kanya na may halaga siya. Doon, siya ay si Nurse Claudia, ang babaeng nagliligtas ng buhay, hindi ang basurang asawa na itinataboy. Sa kanto ng ospital, nakita niya si Lola Isang, isang matandang pasyente na madalas niyang binibigyan ng gatas at tinapay mula sa sarili niyang baon. Nakaupo ang matanda sa isang sementadong upuan, tila naghihintay ng himala. "Nurse Claudia, akala ko ay hindi ka napapasok," masayang wika ng matanda, bagamat bakas ang panghihina sa boses nito. "Nabalitaan ko ang nangyari sa mansyon. Usap-usapan ng mga kapitbahay. Totoo ba?" Ngumiti ng mapait si Claudia at naupo sa tabi ni Lola Iisang. Inilabas niya ang isang supot ng prutas at pagkain na binili niya sa hotel. "Wala na po ako doon, Lola. Malaya na po ako." "Salamat sa Diyos, anak." Hinawakan ni Lola Isang ang kamay ni Claudia. "Masyadong mabuti ang iyong puso para sa mga taong ang tingin sa mundo ay pera lamang. Huwag mong hahayaan na lamunin ng galit ang iyong kagandahan." Ang mga salitang iyon ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Claudia. Habang nag-uusap sila, lihim na iniabot ni Claudia ang isang sobre kay Lola Isang. "Para sa operasyon niyo po ito, Lola. Huwag niyo pong sasabihin kung kanino galing. Anak, napakalaking halaga nito. Saan mo ito nakuha?" Nanlalaki ang mga mata ng matanda. "Pamana po ng nanay ko. Ngayon ko lang nalaman na mas mayaman pa pala siya sa lahat ng taong nakilala ko." Biro ni Claudia, bagamat may bahid ng pait.
Samantala, sa opisina ng De Vega Holdings, ang hangin ay puno ng tensyon. Si Mateo ay pabalik-balik sa paglakad. Ang kanyang mukha ay tila lalong tumanda sa loob ng isang gabi. Ang mga tawag mula sa mga bangko ay hindi humihinto. Mateo, kailangan nating makuha ang kontrata sa Pharmaceutica Galien. Sigaw ni Doña Victoria na tila hindi alintana ang pagpapatalsik nila kay Claudia kagabi. Iyon na lamang ang tanging paraan para hindi tayo mabaon sa utang. Nasaan ang mga dokumentong kailangan? Nasa kwarto ni Claudia dati, ma. Ngunit hindi ko mahanap ang susi ng safe. Sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkayamot. At may isang problema pa. Ang sabi ng kinatawan ng Galien, nais nilang makaharap ang bagong may-ari ng kumpanya bago pirmahan ang anuman. Bakit ngayon lang sila nagkaroon ng bagong may-ari? Akala ko ba ay matagal nang bakante ang pwestong yon? Tanong ni Doña Victoria. Ang kanyang kilay ay halos mag-abot na sa galit. Iyon ang hindi ko alam. Sabi ng mga balita, isang misteryosong tagapagmana ang lumitaw kagabi lamang. Paliwanag ni Mateo. Hindi alam ni Mateo na habang nagkakagulo sila, ang kanyang cellphone ay nag-vibrate sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Nang buksan niya ito, ang kanyang mga kamay ay biglang nanginig. Isang litrato ito ng isang dokumento, ang mismong kasunduan na kailangan nila, ngunit may nakasulat na malalaking letra sa ibaba gamit ang pulang tinta. Denied. Kasunod nito ang isang tawag. Hindi napigilan ni Mateo na sagutin ito, umaasang baka pagkakamali lamang ang lahat. Hello? Sino ito? Bakit mo ipinadala ang litratong ito? Bulyaw ni Mateo sa kabilang linya. Isang mahaba at malamig na katahimikan ang namayani. Pagkatapos, isang boses ang narinig niya. Isang boses na kilalang kilala niya. Ngunit sa pagkakataong ito, ay wala na ang bakas ng takot o pagpapakumbaba. Mateo, akala ko ba ay basurang hindi kailangan ang turing mo sa akin? Ang mahinahong boses ni Claudia ang bumungad. Bakit tila kailangan niyo ang kumpanyang pag-aari ko ngayon? Nanigas si Mateo sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Claudia, anong kalokohan ito? Hindi ito kalokohan, Mateo. Ito ang katotohanang itinapon mo kagabi kasama ng ulan. Wika ni Claudia bago dahan-dahang pinutol ang linya. Ang tunog ng naputol na tawag ay tila isang hatol ng kamatayan sa pandinig ni Mateo. Tumingin siya sa kanyang ina, na mayabang na nag-uutos pa rin sa mga tauhan, walang kamalay-malay, na ang babaeng itinuring nilang pabigat ay may hawak na ngayon ng kanilang leeg. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Claudia. Sa likod ng pinto ng opisina ni Mateo, nakikinig ang kanyang kapatid na si Sofia, na may hawak ding sariling lihim tungkol sa pagkawala ng kwintas na naging dahilan ng pagpapalayas kay Claudia. Magagawa kaya ni Sofia na panindigan ang kanyang kasinungalingan o ang takot kay Claudia ang magtutulak sa kanya upang ilaglag ang sarili niyang pamilya? Ang bawat sulok ng mansyon ng mga De Vega ay tila binabalot na ngayon ng isang nakabibinging katahimikan. Isang uri ng katahimikan na hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi ng matinding kaba. Ang marangyang chandeliers sa gitna ng sala, na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan, ay tila nawalan na rin ng ningning sa paningin ni Mateo. Habang nakatitig siya sa kanyang cellphone na kanina pa nakapatay matapos ang tawag ni Claudia, naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Ano na, Mateo? Bakit para kang nakakita ng multo? Ang boses ni Doña Victoria ay tila isang matalim na pako na bumabaon sa isipan ni Mateo. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang paboritong selyang gawa sa ivory. Pilit na pinapanatili ang kanyang dangal sa kabila ng balitang gumuho na ang kanilang huling stock investment. Si Claudia, ma, siya ang bagong may-ari ng Pharmaceutica Galien.
Pabulong na sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa panginginig. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Doña Victoria. Isang tawang puno ng pangungutya at kawalan ng paniniwala. Nagpapatawa ka ba? Ang babaeng iyon? Ang pulubing iyon na hindi man lang makabili ng sarili niyang sabon nung nakatira siya rito? Imposible. Baka nagkakamali ka lang, Mateo. Baka ginagamit lang niya ang pangalan ng kumpanya para takutin ka. Hindi ma. Ang boses na yon. Alam kong kay Claudia yon. At ang dokumentong ipinadala niya, ito ang opisyal na denied status ng ating aplikasyon. Giit ni Mateo habang ipinapakita ang screen ng kanyang phone. Doon lamang tila natigilan si Doña Victoria. Ang kanyang maputlang muka ay lalong nawalan ng kulay at ang kanyang mga kamay na may suot na mamahaling singsing ay nagsimulang mangatal. Ngunit sa halip na pagsisisi, ang umiral sa kanyang puso ay ang matinding galit at pagkainggit. Kung totoo man iyan, siguradong nakuha niya iyan sa maruming paraan. Baka naging kabit siya ng kung sinong matandang bilyonaryo. Sa kabilang dako ng lungsod, si Claudia ay nakaupo sa loob ng isang glass-walled office sa pinakamataas na palapag ng Galleon Tower. Sa harap niya ay ang mga papeles na nagpapatunay na ang lahat ng pag-aari ng mga De Vega ay nakasangla na pala sa mga kumpanyang unti-unti na niyang nabibili sa ilalim ng ibang pangalan. Ang pakiramdam ng tagumpay ay naroon, ngunit may kasama itong isang malalim na lungkot. Hindi dahil sa panghihinayang sa pamilyang itinaboy siya, kundi dahil sa katotohanang kailangan pa niyang dumaan sa ganitong uri ng sakit para lamang makita ang tunay na kulay ng mga taong minahal niya. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesang gawa sa itim na marmol. Nang makita niya ang pangalan ni Mateo, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya ang takbo ng isip ng lalaking ito. Hello, Mateo. Mahinahong bungad ni Claudia. Claudia, please, kailangan nating mag-usap ng maayos. Ang boses ni Mateo ay puno ng pekeng pag-aalala. Ang tono na madalas niyang gamitin noon kapag may hihilingin siyang pabor. Alam ko, nagkamali kami ni Mama kagabi. Nabigla lang kami dahil sa stress sa negosyo. Pero hindi mo kailangang gawin ito sa amin. We're still family, right? Napapikit si Claudia, pinipigilan ang sarili na humalakhak sa kawalang hiyaan ng kanyang asawa. Family? Mateo, pinalayas niyo ako sa gitna ng ulan. Pinirmahan mo ang annulment papers ng walang pag-aalinlangan. Saang bahagi doon ang pagiging pamilya? Look, I'm sorry, okay? Babawi ako. Pero Claudia, kailangan namin ng tulong mo. Ang back pay mo sa ospital at kung may naitago ka pang pera mula sa kumpanya mo, kailangan lang namin ng pansamantalang pondo para hindi makuha ng bangko ang mansyon. Para sa atin din naman ito, di ba? Kapag naging maayos ang lahat, pwede ka nang bumalik dito. Isang matalim na sakit ang naramdaman ni Claudia sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa mahal pa niya si Mateo, kundi dahil sa katotohanang hanggang sa huling pagkakataon, ang turing pa rin sa kanya nito ay isang kasangkapan na pwedeng gamitin at muling itago sa baul kapag hindi na kailangan. Ang gaslighting ni Mateo ay tila isang lason na pilit nitong ipinapainom sa kanya. Mateo, makinig ka ng mabuti. Ang boses ni Claudia ay naging kasing lamig ng yelo. Hindi ako babalik sa impyernong yan. At ang perang hinihingi mo, gagamitin ko yon para bumili ng mga bulaklak para sa puntod ng nanay ko, ang babaeng tinawag niyo ring basura. At tungkol sa mansyon, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mapupunta yon sa mga taong mas karapat-dapat kaysa sa inyo. Claudia, huwag kang maging matigas. Utang na loob mo sa amin ang lahat. Sigaw ni Mateo. Ang kanyang tunay na ugali ay muling lumalabas nang hindi makuha ang gusto. Dahan-dahang inilayo ni Claudia ang telepono sa kanyang tainga at pinindot ang end call. Ang bawat salita ni Mateo ay tila mga huling patak ng lason na tuluyan ng nagpamanhid sa kanyang puso.
Tumayo si Claudia at lumapit sa malaking bintana. Sa ibaba, ang mga sasakyan ay tila maliliit na langgam na naguunahan. Sa di kalayuan, natatanaw niya ang bubong ng mansyon ng mga De Vega. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Alam niyang ito pa lamang ang simula. Ang mga De Vega ay parang mga sugatang hayop. Mas nagiging mapanganib kapag nasusukol. Habang nag-aayos ng gamit si Claudia, nakatanggap siya ng isang email mula sa kanyang pribadong investigador. Naglalaman ito ng mga litrato ni Sofia, ang kapatid ni Mateo, na pumasok sa isang pawn shop ilang oras matapos palayasin si Claudia. Sa mga litrato, malinaw na hawak ni Sofia ang nawawalang kwintas na ibinibintang sa kanya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Claudia. "Karma, sadyang hindi ka natutulog," bulong niya sa sarili. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang tanong na gumugulo sa kanya. Kung nagawa ni Sofia na itago ang kwintas, ano pa kaya ang ibang mga lihim na itinatago ng pamilyang ito? At hanggang saan ang kayang gawin ni Mateo kapag nalaman niyang ang lahat ng kanyang karangyaan ay nakasalalay na lamang sa isang pirma ng babaeng dati niyang inalipusta? "Hindi mo na ako mapapaikot, Mateo. Tapos na ang panahon ng iyong pambobola at panloloko." Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Claudia habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa malaking salamin ng isang eksklusibong butik sa loob ng hotel. Ang babaeng nakatitig sa kanya ay hindi na ang pagod na nurse na may namumugtong mga mata. Ang suot niyang luma at kupas na uniforme ay pinalitan na ng isang elegante at hapit na asul na dress na tila kulay ng malalim na karagatan. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapuso dahil sa pagmamadali sa mga gawaing bahay, ay malayang nakalaylay ngayon sa kanyang balikat, makintab at tila may sariling buhay. Ngunit sa kabila ng panlabas na pagbabagong ito, naramdaman ni Claudia ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Habang hinahawakan niya ang tela ng kanyang mamahaling damit, naalala niya ang isang pagkakataon noong kaarawan niya, 3 taon na ang nakalilipas. Humingi siya kay Mateo ng isang bagong bestida dahil butas na ang kanyang mga lumang damit, ngunit ang tanging sagot ng asawa ay isang matalim na tingin. "Wala tayong pera para sa mga luho mo, Claudia. Magtiis ka kung gusto mong manatili sa bahay na ito," ang sabi nito noon habang bumibili ng isang bagong set ng golf clubs para sa sarili. Ang alaala ng bawat pangmamaliit ay tila nagsisilbing gasolina sa apoy ng kanyang determinasyon. Sa bawat haplos niya sa marangyang tela, tila binubura niya ang bakas ng bawat sampal ng tadhana. "Senyorita Claudia, handa na po ang sasakyan," wika ni Attorney Morales na naghihintay sa labas ng silid. Ang boses ng abogado ay puno ng paggalang, isang bagay na tila isang banyagang lengguwahe para kay Claudia sa loob ng mahabang panahon. Habang naglalakad si Claudia palabas ng hotel, ang bawat hakbang ng kanyang takong sa makintab na sahig ay naglilikha ng isang ritmo ng kapangyarihan. Hindi ito ang mabilis at nagmamadaling hakbang ng isang utusan, kundi ang mabagal at siguradong lakad ng isang reynang muling binabawi ang kanyang trono. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga De Vega, ang hangin ay puno ng puot at panunumbat. Si Sofia ay hindi mapakali, pabalik-balik sa paglalakad sa sala habang hawak ang kanyang designer bag na tila ba ito ang kanyang huling sandigan. "Sofia, nakita mo ba ang susi ng vault sa kwarto ni Claudia?" Bulyaw ni Doña Victoria habang naghahalughog sa mga cabinet. "Kailangan nating makita kung may naitago pa siyang alahas o papeles na pwedeng maisangla." "Wala doon, Ma. Baka dinala na ng hampas lupang yon," sagot ni Sofia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Alam niyang anumang oras ay maaaring malaman ng kanyang ina ang ginawa niyang pagkuha sa kwintas. Ang bawat katok sa pinto ay tila isang babala ng kanyang nalalapit na pagbagsak. Hindi nila alam
na sa labas ng kanilang gate, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Binaba ni Claudia ang salamin ng bintana at pinagmasdan ang bahay na naging kulungan niya sa loob ng 5 taon. Nakikita niya ang mga tuyong halaman sa hardin na dati ay siya ang nagdidilig at ang mga bintanang tila nawalan na ng sigla. Ito na ang huling beses na titingnan ko ang bahay na ito nang may luha sa aking mga mata. Bulong ni Claudia sa sarili. Mula ngayon, ang bawat luha ko ay magiging isang bala na tatama sa kanilang kayabangan. Nagpatuloy ang sasakyan patungo sa Pharmaceutica Galien. Pagdating doon, ang lahat ng mga empleyado ay nakahanay sa lobby. Naghihintay sa pagdating ng kanilang bagong tagapagmana. Nang bumaba si Claudia, ang lahat ay napasinghap sa ganda at aura ng babaeng nasa harap nila. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa isang misteryosong may-ari ay napalitan ng paghanga. Sa gitna ng pagtitipon, lumapit ang direktor ng kumpanya. "Welcome home, Miss Claudia Galien. Ang inyong opisina ay handa na at ang board of directors ay naghihintay sa inyong unang utos." Ngumiti si Claudia, isang nangiting hindi nakararating sa kanyang mga mata. "Salamat." Ang unang utos ko ay simple lamang. Lahat ng mga transaksyon at utang ng De Vega Holdings na hawak ng kumpanyang ito, simulan nyo nang i-foreclose. Ngayon din, isang katahimikan ang namayani sa buong silid. Alam ng lahat na ito ang huling pako sa kabaong ng pamilya De Vega. Bago pumasok sa kanyang opisina, may isang maliit na detalye na nakakuha ng atensyon ni Claudia. Nakita niya ang isang lumang nursing license na nakasingit sa kanyang bag. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Sa kabila ng bilyong halaga ng yaman, ang pagiging nurse pa rin ang kanyang tunay na pagkatao. "Gagamitin ko ang yaman na ito para maghilom, hindi lang para maningil." Panata niya sa kanyang puso. Nang gabing iyon, isang malaking donasyon ang natanggap ng ospital kung saan siya dating nagtatrabaho. Sapat na ito para sa operasyon ng lahat ng batang may sakit sa puso sa loob ng 1 taon. Walang pangalan ang nakalagay. Tila isang lihim na anghel ang dumating sa gitna ng kadiliman. Ngunit habang nagbubunyi ang ospital, isang hindi inaasahang balita ang dumating kay Claudia. Si Sofia ay nahuli sa isang CCTV camera sa pawn shop. Hindi lamang dahil sa kwintas, kundi dahil sa isa pang krimen na mas malaki pa kaysa sa pagnanakaw. Ano kaya ang mas madilim na lihim na itinatago ni Sofia na maaaring magpabago sa tingin ni Mateo sa kanyang sariling kapatid? At handa ba si Claudia na gamitin ang impormasyong ito para tuluyang wasakin ang tiwala sa loob ng pamilya De Vega? Huwag mong hayaang mawala sa atin ang mansyon, Claudia. Isipin mo naman ang dangal ni Mama. Saan siya titira? Sa kalsada. Magagawa mo ba talagang makita ang biyenan mo na namamalimos? Ang boses ni Mateo sa kabilang linya ng telepono ay puno ng desperasyon. Ngunit para kay Claudia, ang bawat salita nito ay tila isang sirang plaka na wala ng hatid, kundi pagkapagod. Habang nakaupo siya sa kanyang malambot na swivel chair sa loob ng marangyang opisina, pinagmamasdan niya ang kanyang mga kuko na maayos na nalinis at nakulayan. Isang maliit na luho na dati ay hindi niya magawa dahil sa walang katapusang paghuhugas ng pinggan at paglalaba sa mansyon ng mga De Vega. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Claudia. Dangal? Naalala niya noong isang gabi, 2 taon na ang nakalilipas nang magkasakit siya ng matinding trangkaso. Sa halip na payagan siyang magpahinga, pinilit siya ni Doña Victoria na maglinis ng buong sala dahil may darating na mga bisita. "Wala kang dangal kung hahayaan mong madumi ang bahay na ito, Claudia." Ang sabi ng matanda noon habang nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Ngayon, ang salitang dangal ay ginagamit ni Mateo upang hingin ang kanyang awa. Ang dangal, Mateo, ay hindi nakadepende sa laki ng bahay o sa kapal ng pitaka. Mahinahong sagot ni Claudia, bagamat may talim ang bawat kataga.
Iyan ang itinuro niyo sa akin noong pinalayas niyo ako sa gitna ng baha, di ba? Na ang isang katulad ko ay walang karapatan sa dangal niyo. Ibang-iba na ang pananalita mo, Claudia. Nilamon na ba ng pera ang dati mong kabaitan? Tanong ni Mateo. Pilit na ginagamit ang gaslighting upang pakuluyin ang loob ng kanyang dating asawa. Hindi ako nagbago, Mateo. Natuto lang akong tumingin sa salamin at makita ang halaga na pilit niyong itinago sa akin. Wika ni Claudia bago dahan-dahang ibaba ang telepono. Walang tunog ang pagkakapatay ng tawag, isang uri ng katahimikan na tila nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang naguguluhang isipan. Tumayo si Claudia at lumapit sa malaking bintana. Ang sikat ng hapon ay dahan-dahang nagpapakulay ng ginto sa mga gusali ng Makati. Sa kanyang likuran, ang kanyang sekretary ay pumasok nang hindi naglalabas ng ingay sa makapal na alpombra. Ma'am, narito na po ang ulat tungkol kay Miss Sofia, ulat ng sekretary. Hindi lamang po pagnanakaw ng kwintas ang kinasasangkutan niya. Base sa ating investigasyon, kumuha rin siya ng malaking halaga mula sa pondo ng kumpanya ni Sir Mateo upang bayaran ang kanyang mga utang sa sugal sa kasino. Napatitig si Claudia sa ulat. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Si Sofia, ang paboritong anak ni Doña Victoria, ang siyang tunay na anay na sumisira sa kanilang tahanan. Habang siya ang sinisisi sa bawat pagkalugi, ang sariling dugo pala nila ang dahilan ng kanilang pagbagsak. Ipadala ang lahat ng ebidensya kay Mateo. Utos ni Claudia. Nais kong makita niya kung sino ang tunay na traidor sa pamilyang lagi niyang ipinagtatanggol. Habang papalubog ang araw, nagpasya si Claudia na bumisita sa isang maliit na ampunan na malapit sa ospital. Bitbit niya ang mga bagong laruan at damit para sa mga bata. Sa gitna ng tawanan at yakap ng mga ulila, doon lamang naramdaman ni Claudia ang tunay na init. Ang paghawak sa maliit na kamay ng isang batang lalaki na nagpasalamat sa kanya nang may tapat na ngiti. Ang yaman niya ay walang saysay kung hindi ito makapaghahandog ng pag-asa sa iba. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng ampunan. Lumabas si Mateo, gusot ang barong at magulo ang buhok. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Claudia. Akala mo ba ay matatasan mo ako? Sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at hiya. Ipinahiya mo kami, Claudia. Ipinadala mo ang mga dokumentong yun para lang pag-awayin kaming magkapatid. Dahan-dahang lumapit si Claudia, kalmado sa gitna ng bagyo ng galit ni Mateo. Hindi ko kayo pinag-aaway, Mateo. Ipinapakita ko lang ang katotohanan. Ang katotohanang mas pinili mong paniwalaan ang kasinungalingan kaysa sa babaeng nagmahal sa'yo ng tapat. Wala kang alam. Gagawin ko ang lahat para bawiin ang mansyon. Hindi mo kami mapapalayas. Akmang hahawakan ni Mateo ang braso ni Claudia, ngunit mabilis na humarang ang kanyang mga bodyguard. Tumingin si Claudia ng diretso sa mga mata ni Mateo. Wala na siyang nakikitang pag-ibig, tanging awa na lamang para sa isang lalaking nawalan na ng direksyon. Huli na ang lahat, Mateo. Bukas ng umaga, darating ang mga kinatawan ng bangko para selyuhan ang mansyon. Sana ay nakapag-empake na kayo. Tumalikod si Claudia at naglakad palayo. Iniwan si Mateo na sumisigaw sa gitna ng kalsada. Ngunit habang papasok siya sa kanyang sasakyan, isang text message ang dumating mula kay Sofia. Kung hindi mo ititigil ang foreclosure, isisiwalat ko ang lihim tungkol sa pagkamatay ng nanay mo. Hindi siya namatay sa sakit, Claudia. May kinalaman si Mama sa nangyari sa kanya. Nanigas si Claudia sa kanyang upuan. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang kanyang ina, si Elena, may kinalaman si Doña Victoria sa kanyang pagkawala. Isang matinding takot at galit ang sabay na gumising sa kanyang puso. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina? At handa ba si Claudia na harapin ang isang katotohanang maaring mas masakit pa kaysa sa lahat ng pang-aaliping dinanas niya? Hindi siya namatay sa sakit, Claudia.
May kinalaman si Mama sa nangyari sa kanya. Ang mensaheng ito mula kay Sofia ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng dibdib ni Claudia na nag-iwan ng isang malalim at mahapdi na sugat. Sa loob ng marangyang sasakyan, ang hangin na dati ay sapat para sa kanyang paghinga ay biglang naging manipis. Ang kanyang mga daliri na mahigpit na nakahawak sa mamahaling cellphone ay nagsimulang manginig hanggang sa halos mabitawan niya ang aparato. Naalala niya ang gabi ng pagpanaw ng kanyang ina, si Elena. Isang gabi ng ulan, katulad ng gabing itinapon siya ng mga De Vega. Ang sabi ng doktor noon, mahina na ang puso ng kanyang ina dahil sa katandaan at pagod sa trabaho. Ngunit sa bawat pintig ng puso ni Claudia ngayon, may isang tinig na bumubulong na ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay isang malaking kasinungalingan. Senyorita Claudia, ayos lang po ba kayo? Namumutla po kayo. Ang nag-aalalang tanong ng kanyang driver habang nakatingin sa rearview mirror. Hindi sumagot si Claudia. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa screen ng phone. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila bumibigat, puno ng mga hindi masabing katanungan. Kung totoo ang sinasabi ni Sofia, ang ibig sabihin nito ay nanirahan siya sa ilalim ng iisang bubong, kasama ang pumatay sa kanyang ina. Ang bawat pagkaing inihanda niya para kay Doña Victoria, ang bawat gamot na ipinainom niya rito ng may pag-aalaga, ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Attorney Morales, kailangan ko po kayong makausap. Ngayon din, ang nanginginig na boses ni Claudia sa telepono matapos niyang tawagan ng abogado. Pagdating sa opisina ni Attorney Morales, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Claudia. Ipinakita niya ang mensahe ni Sofia. Ang abogado ay natigilan, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang emosyong hindi agad maipaliwanag. Takot, pagsisisi, at gulat. May alam ba kayo rito, attorney? Tanong ni Claudia. Ang bawat salita ay tila isang pagsusumamo para sa katotohanan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa isang cabinet kung saan inilabas niya ang isang lumang folder na may markang medical records. Elena Galyen. Noong pumanaw ang iyong ina, Claudia, may mga pagdududa rin ako. Ngunit wala tayong sapat na ebidensya noon. Ang Pharmaceutica Galyen ay nagsisimula pa lamang lumago. At si Doña Victoria, siya ang isa sa mga pangunahing investors ng kumpanya ni Mateo na may malaking utang sa iyong ina. Isang linggo bago mamatay si Elena, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo tungkol sa isang kasunduan sa lupa. Paliwanag ni Attorney Morales. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng pagtitiwala ni Claudia. Ang kanyang ina ay namatay nang walang kalaban-laban habang siya ay naglilingkod sa mga taong nagnakaw ng buhay nito. Ang pakiramdam ng pagtatraidor ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya. Kinabukasan, ang araw ng pagpapaalis sa mga De Vega ay dumating na. Ang mansyon na dati ay puno ng kislap, ay tila isang abandonadong kuta. Ang mga tauhan ng bangko ay nagsisimula nang maglagay ng mga dilaw na tape sa paligid. Si Doña Victoria ay nakaupo sa gitna ng sala. Yakap-yakap ang isang lumang painting, habang si Mateo ay walang awang pilit na kinukuha ang kanyang mga gamit sa kwarto. Dahan-dahang pumasok si Claudia sa mansyon. Ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang hatol na dumarating. Nang makita siya ni Doña Victoria, ang matanda ay tumayo nang may natitira pang yabang, bagamat ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Naparito ka ba para panoorin ang aming pagbagsak, Claudia? Masaya ka na ba? Bulyaw ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa galit. Hindi sumagot si Claudia. Lumapit siya sa matanda at tumitig ng diretso sa mga mata nito. Isang titig na tila sumusuri sa bawat sulok ng maruming budhi ni Doña Victoria. Naparito ako para sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa bahay na ito. Mahinahong wika ni Claudia. Inilabas ni Claudia ang kanyang cellphone at ipinakita ang mensahe ni Sofia.
Sa isang saglit, ang yabang sa mukha ni Doña Victoria ay napalitan ng isang ekspresyong tila nakakita ng isang halimaw mula sa nakaraan. Ang kanyang labi ay nangatal at ang kanyang hawak na painting ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga kamay hanggang sa tumama ito sa sahig nang walang ingay dahil sa kapal ng alpombra. "Ano ang ginawa mo sa nanay ko?" Ang pabulong ngunit mariing tanong ni Claudia. Sa gitna ng tensyon, biglang lumitaw si Sofia mula sa itaas na palapag. Hawak niya ang isang maliit na bote ng gamot. Isang bote na pamilyar kay Claudia dahil ito ang gamot na madalas niyang ipainom sa kanyang ina noon. "Ito ang dahilan, Claudia," sigaw ni Sofia. Ang kanyang muka ay puno ng pait. Pinalitan ni Mama ang gamot ni Elena ng isang tabuta na nagpapabilis ng tibok ng puso. Hindi siya namatay sa natural na dahilan. Pinatay siya ng kasakiman ni Mama para hindi na siya masingil sa utang. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa buong mansyon. Si Mateo, na nakikinig sa gilid, ay napasandal sa pader, hindi makapaniwala sa narinig. Ang pamilyang ipinaglalaban niya ay binuo pala sa ibabaw ng isang krimen. Napaluhod si Claudia sa sahig. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat alaala ng pag-aalaga niya kay Doña Victoria ay tila isang laso na dumadaloy sa kanyang dugo. Ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina ay ang pumatay sa kanyang tunay na ina. Tumingin si Claudia sa bote ng gamot na hawak ni Sofia. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Ngunit kasabay nito, isang tanong ang gumugulo sa kanyang isipan. Sapat na ba ang pagpapakulong sa kanila para maibalik ang buhay na nawala? O ang ganting ito ay magdadala lamang ng mas malalim na dilim sa kanyang puso? Habang papalapit ang mga pulis sa bakal na gate ng mansyon, marahang tumingala si Claudia sa madilim na kalangitan. Muling bumuhos ang ulan, tila unti-unting nililinis ang lahat ng kasinungalingan at kasalanang matagal nang nakabaon sa nakaraan. "Inay, natamo rin natin ang hustisya," mahina niyang bulong habang hinahaplos ng malamig na patak ng ulan ang kanyang mukha. Ngunit bago tuluyang makalapit ang mga awtoridad, biglang kumilos si Doña Victoria. Sa isang iglap, dinampot niya ang matalim na piraso ng basag na kristal mula sa sahig at mariing itinapat iyon sa sarili niyang leeg. "Hindi niyo ako dadalhin sa kulungan," sigaw ng matanda. Pipigilan ba ni Claudia ang babaeng sumira sa kanyang buhay o hahayaan niya itong wakasan ang lahat sa sarili nitong mga kamay? "Bitawan mo yan, Victoria. Ang kamatayan ay masyadong madaling takasan para sa isang katulad mo. Nais kong makita mo ang bawat sandali ng iyong pagbagsak habang nakadilat ang iyong mga mata." Ang boses ni Claudia ay hindi sumisigaw. Ito ay mahinhin, halos pabulong. Ngunit may talim na mas matalas pa kaysa sa basag na kristal na hawak ng matanda. Sa gitna ng gumuhong karangyaan ng sala, ang bawat hininga ni Doña Victoria ay tila isang huling pagsisikap na panatilihin ang isang imaheng matagal na palang nabubulok mula sa loob. Dahan-dahang lumapit si Claudia. Hindi siya natatakot sa talim. Sa kanyang isipan, ang bawat patak ng dugo na maaaring lumabas sa leeg ng matanda ay hindi sapat para bayaran ang buhay ng kanyang ina na ninakaw nito nang walang kalaban-laban. Ang bawat haplos ni Victoria sa kristal ay tila isang pag-amin ng kanyang karuwagan. Hindi mo kayang kitilin ang sarili mo dahil higit mong mahal ang sariling pangalan kaysa kanino man, Victoria. Malamig na saad ni Claudia habang hindi inaalis ang tingin sa nanginginig na kamay ng matanda. "Masyado kang mapagmataas para tapusin ang buhay mo rito sa gitna ng kahihiyan at pagkawasak. Gusto mong maalala bilang isang martir, pero sa mata ng lahat, isa ka lamang takas na kriminal na takot humarap sa rehas at sa mga kasalanang ikaw mismo ang gumawa." Isang hikbi ng pagkatalo ang kumawala sa lalamunan ni Doña Victoria. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumagsak at ang basag na kristal ay lumanding sa makapal na alpombra nang walang anumang ingay. Doon, ang matandang dating kinatatakutan ng lahat
ay tila naging isang maliit at kaawa-awang nilalang, nakalugmok sa sahig habang ang ulan sa labas ay patuloy na humahampas sa mga bintana. Sa pintuan, pumasok ang mga pulis. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila mga hakbang ng tadhana na hindi na mapipigilan. Nang maramdaman ni Doña Victoria ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso, doon lamang siya tuluyang bumigay. Ang kanyang mga sigaw ng pagtutol ay tila mga alingawngaw na lamang ng isang nakaraang wala ng saysay. "Mateo, tulungan mo ako. Anak ko, huwag mo akong pabayaan," sigaw ni Victoria habang kinakaladkad siya palabas. Ngunit si Mateo ay nanatiling nakasandal sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang bawat sigaw ng kanyang ina ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang pamilyang itinuring niyang banal ay isa palang libingan ng mga lihim at kasinungalingan. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Claudia na nakatayo sa gitna ng sala, tila isang anghel na nagdadala ng hatol. "Claudia, patawarin mo ako." Ang tanging nasambit ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Tumingin si Claudia sa kanya, ngunit wala na siyang nararamdamang galit. Ang tanging naroon ay isang malalim na pagkapagod. Ang tawad ay ibinibigay sa mga taong nagkamali nang hindi sinasadya, Mateo. Ngunit ang pananatili mong tahimik habang inaapi ako at ang pagtalikod mo sa akin noong kailangan kita, iyon ay isang desisyon na kailangan mong panagutan. Pagkatapos mailabas ang mga De Vega, naiwan si Claudia na mag-isa sa gitna ng mansyon. Ang bawat gamit na naroon, ang bawat mamahaling dekorasyon, ay tila mga piping saksi sa kanyang paghihirap. Lumakad siya patungo sa dating kwarto ni Doña Victoria. Sa ilalim ng isang maluwag na bahagi ng sahig na kahoy, nakita niya ang isang maliit na kahon na tila pilit na itinago. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang lumang locket. Ito ang locket na suot ng kanyang ina sa huling litratong magkasama sila. Sa loob ng locket, may isang maliit na papel na nakatupi. "Para sa aking anak, Claudia." Ang katotohanan ay hindi kailanman mababaon sa lupa. Magtiwala ka sa iyong sariling lakas. Niyakap ni Claudia ang locket at napaiyak. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng paglaya. Sa wakas, ang kanyang ina ay maaari na ring mamahinga ng payapa. Ang mansyong ito, na dati ay puno ng dilim, ay sisimulan na niyang lagyan ng liwanag. Ngunit habang tinitingnan niya ang locket, napansin ni Claudia na may isa pang pangalan na nakaukit sa likod nito. Isang pangalan na hindi niya inaasahan. Isang pangalan na nagpapahiwatig na may isa pang tao na sangkot sa nakaraan ng kanyang ina at ni Doña Victoria. Sino ang lalaking nagngangalang Julian na nakaukit sa locket? At ano ang kaugnayan niya sa yaman na ipinamana ng kanyang ina? Ang paghahanap ba sa katarungan ay tapos na? O ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na misteryo tungkol sa kanyang tunay na pagkatao? Dahan-dahang lumabas si Claudia sa mansyon. Ang ulan ay tumigil na at ang unang sikat ng araw ay nagsisimulang sumilay sa abot-tanaw. Hawak ang locket. Alam ni Claudia na handa na siyang harapin ang anumang bagyo na darating. "Mamaw, sino si Julian, inay? Bakit sa dami ng mga taon na tayo ay magkasama, hindi mo man lang binanggit ang pangalang ito?" Ang bulong na ito ni Claudia ay tila nalunod sa malawak at tahimik na sala ng mansyon. Hawak niya ang gintong locket, ang tanging bagay na tila nagdurugtong sa kanya sa isang bahagi ng pagkatao ng kanyang ina na hindi niya kailanman nakilala. Ang pangalang Julian na nakaukit sa likod nito ay tila isang susi sa isang pintuan na matagal nang nakasara. Isang pintuan na maaaring magbukas ng mas malalim pang lihim tungkol sa kanyang pinagmulan. Naupo si Claudia sa gilid ng kama. Ang kamang dati ay bawal niyang upuan dahil ayon kay Doña Victoria, ang kanyang maruming uniforme
ay dudungis sa mamahaling tela. Ngunit ngayon, ang tela ay wala ng halaga sa kanya. Ang mas mahalaga ay ang tibok ng kanyang puso na tila sumasabay sa isang misteryosong kaba. Ma'am Claudia, narito po si Attorney Morales. Nais po kayong makausap. Ang mahinahong boses ng kanyang bagong kasambahay ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Walang tunog ang pagbukas ng pinto. Tanging ang marahang pagpasok ng liwanag mula sa hallway ang nagpahiwatig ng presensya nito. Pagbaba ni Claudia sa sala, nakita niya si Attorney Morales na seryosong nakatingin sa isang lumang dokumento. Nang ipakita ni Claudia ang locket at itanong ang tungkol sa pangalang Julian, nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay ng abogado. Ang mga mata nito ay umiwas, tila naghahanap ng tamang salita na hindi makakasakit. Si Julian, siya ang lalaking unang minahal ng iyong ina, Claudia. Simula ni Attorney Morales, ang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay hinadlangan ng pamilya De Vega. Ang ama ni Mateo, si Don Ricardo, ay may matinding galit kay Julian dahil sa isang hindi pagkakaunawaan sa negosyo noong unang panahon. Ang hindi mo alam, Claudia, ang yaman na hawak mo ngayon ay hindi lamang nagmula sa pagsisikap ng iyong ina. Ito ay bunga rin ng isang lihim na kasunduan sa pagitan nina Elena at Julian para protektahan ka. Ang bawat salita ay tila isang patak ng ulan na unti-unting bumabasa sa tuyong lupa ng kasaysayan ni Claudia. Ang kanyang ina ay may ibang buhay, isang buhay na puno ng sakripisyo para sa kanya. Ngunit nasaan na si Julian? At bakit hindi ito nagpakita sa kanya sa loob ng maraming taon? Nasaan siya, attorney? Buhay pa ba siya? Tanong ni Claudia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-asa at takot. Iyon ang hindi ko pa masasagot sa ngayon, Claudia. Ang huling balita ko ay umalis siya ng bansa matapos mamatay ang iyong ina. Ngunit may mga bali-balita na bumalik na siya para bawiin ang nararapat para sa iyo. Paliwanag ng abogado. Habang nag-uusap sila, isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Pumasok si Mateo. Bitbit ang isang lumang maleta. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dating hambog at makisig na lalaki. Gusot ang kanyang suot at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng kislap. Ito na ang kanyang huling araw sa mansyon bago lumipat sa isang maliit na apartment sa gilid ng lungsod. Claudia, bago ako umalis, gusto ko lang ibigay ito sa iyo. Wika ni Mateo. Iniabot ang isang maliit na kahon. Nakita ko ito sa gamit ni Sofia. Ito ang orihinal na sulat ng nanay mo na itinago niya. Patawarin mo kami sa lahat ng panlolokong ginawa namin. Kinuha ni Claudia ang kahon nang hindi tumitingin kay Mateo. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na may ibibigay niya sa isang iglap. Umalis ka na, Mateo. Harapin mo ang buhay na ikaw mismo ang gumawa para sa sarili mo. Nang makaalis si Mateo, nagpunta si Claudia sa sementeryo upang dalawin ang puntod ng kanyang ina. Ang hangin ay malamig. Humahalimuyak ang amoy ng mga sariwang bulaklak na inialay niya. Inilagay niya ang locket sa ibabaw ng marmol na lapida. Inay, nahanap ko na ang locket. Ngunit tila mas marami pa akong kailangang malaman. Pabulong niyang wika habang hinahaplos ang malamig na bato. Ang pakiramdam na kahit mag-isa siya, ay nararamdaman pa rin niya ang gabay ng kanyang ina. Ngunit sa gitna ng kanyang panalangin, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Ang tunog ng mga yabag sa damuha at adamuhan ay dahan-dahan at sigurado. Nang lumingon si Claudia, nakita niya ang isang matangkad na lalaki. May mga puting buhok sa gilid ng kanyang ulo at may mga matang tila nakikita ang buong kaluluwa ni Claudia. Kamukhang kamukha mo siya, Claudia. Wika ng lalaki sa isang baritonong boses na puno ng emosyon. Sino kayo? Tanong ni Claudia. Bagamat sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya ang sagot. Ako si Julian at narito ako
para tuparin ang huling pangako ko sa iyong ina. Ang sagot ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit. Sino nga ba si Julian sa buhay ni Claudia? Isa ba siyang kaibigan o isang banta sa yamang tinatamasa niya ngayon? At ano ang lihim na pangakong binanggit niya na maaaring magpabago muli sa takbo ng buhay ni Claudia? Dahan-dahang naglakad si Julian patungo sa kanya at sa bawat hakbang nito, tila muling bumabalik ang isang nakaraang matagal nang ibinaon ng mga divega. Iyan ang mga matang huling nakita ko bago ang lahat ay naging dilim sa buhay ng iyong ina. Ang boses ni Julian ay tila isang malalim na alon na humahampas sa dalampasigan ng kaisipan ni Claudia. Nanatiling nakatayo ang dalaga, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laket na tila ba ito ang tanging angkla niya sa katotohanan. Sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag at dilim ng dapit hapon sa sementeryo, ang anino ni Julian ay mahaba at tila bumabalot sa puntod ni Elena. Hindi agad nakapagsalita si Claudia. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, puno ng halo-halong takot at pananabik. Sino ka ba talaga? Bakit ngayon ka lang lumitaw kung totoo ngang mahal mo ang nanay ko? Ang tanong ni Claudia. Ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng pag-asa at hinanakit. Dahan-dahang lumapit si Julian. May kinuha siyang isang tuyong bulaklak ng gumamela mula sa kanyang bulsa at maingat itong inilapag sa ibabaw ng lapida. Hindi ako lumayo dahil gusto ko, Claudia. Lumayo ako dahil iyon ang tanging paraan para manatili kang buhay. Si Doña Victoria, hindi mo alam kung gaano kalalim ang kanyang kasakiman. Noong malaman niyang ikaw ang bunga ng aming pagmamahalan ni Elena, ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para sirain kami. Napatitig si Claudia sa lalaki. Bunga ng kanilang pagmamahalan? Ang bawat salita ni Julian ay tila isang malaking pagsabog sa kanyang isipan. Sa loob ng maraming taon, ang alam niya ay anak siya ng isang lalaking matagal nang pumanaw bago pa siya ipanganak. Ang katotohanang nasa harap niya ngayon, ang kanyang tunay na ama, ay tila isang sampal na nagpagising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Ama, ikaw ang ama ko? Ang pabulong na tanong ni Claudia, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Tumango si Julian, ang kanyang sariling mga mata ay nagniningning sa pigil na emosyon. Lumapit siya at dahan-dahang inayos ang panyong nakabalabal sa balikat ni Claudia. Isang simpleng galaw na madalas gawin ng kanyang ina noon. Sa kabila ng lahat ng yaman at kapangyarihan, ang marahang haplos na ito ang nagparamdam kay Claudia na hindi na siya mag-isa. Patawarin mo ako, anak. Habang nagtitiis ka sa kamay ng mga divega, nasa malayo ako. Pilit na binubuo ang pharmaceutica Galian para sa'yo. Ang lahat ng perang tinatamasa mo ngayon, iyon ang bunga ng paghihiganti ko sa sistemang sumira sa amin ng nanay mo. Nais kong maging sapat ang yaman mo para hindi ka na muling tapakan ng kahit sino, paliwanag ni Julian. Habang nag-uusap sila, ang hangin ay biglang lumamig, tila may nagbabadyang bagyo sa paligid. Ngunit sa kabila ng emosyonal na pagtatagpong ito, may isang bagay na bumabagabag kay Claudia. Naalala niya ang banta ni Sofia sa text message. Julian, may alam ka ba tungkol sa mas malaki pang krimen ni Sofia? Sinabi niya sa akin na may mas madilim pa silang lihim bukod sa pagkamatay ni Inay. Tanong ni Claudia. Biglang tumigas ang anyo ni Julian. Ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng marmol na lapida. Si Sofia ay isang anay, Claudia. Ngunit ang nanay mo ay may isang huling sorpresa para sa kanila. Noong namatay si Elena, may isang dokumentong hindi nahanap ni Victoria. Isang dokumentong magpapatunay na ang mansyong tinitirhan nyo ay hindi kailanman naging pag-aari ng mga De Vega. Ninakaw nila ang titulong iyon mula sa iyong ina noong naghihirap siya. Namilog ang mga mata ni Claudia. Kung totoo ito, ang ibig sabihin ay kahit ang huling dangal na ipinagmamalaki ni Mateo, ang kanilang pangalan at tahanan ay nakabase sa isang malaking nakaw. Ngunit may mas malala pa, Claudia.
Pagpapatuloy ni Julian, ang boses niya ay naging kasing talim ng kidlat. Ang pagkakakulong ni Victoria ay simula pa lamang. May isang tao sa likod ng mga De Vega na mas mapanganib. Isang tao na matagal nang nagmamasid sa'yo. Bago pa makapagtanong si Claudia, isang itim na van ang mabilis na huminto sa labas ng gate ng sementeryo. Ang tunog ng mga gulong sa graba ay tila isang babala ng panganib. Lumabas ang ilang mga lalaking nakasuot ng itim at ang kanilang mga kilos ay tila sanay sa karahasan. "Claudia, pumasok ka sa loob ng sasakyan ko. Ngayon din," sigaw ni Julian habang hinahatak ang kanyang anak. Ngunit bago pa sila makagalaw, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa megaphone ng isa sa mga lalaki. "Ibigay niyo sa amin ang locket at walang masasaktan." Nagulat si Claudia. Ang boses na yon, hindi kay Mateo, hindi kay Victoria. Iyon ay ang boses ng abogado ng pamilya De Vega na akala niya ay nasa panig niya. Ano ang nasa loob ng locket na sadyang napakahalaga para sa kanila? At sino ang tunay na mastermind na nagpapatakbo sa mga De Vega mula sa dilim? Sa gitna ng papalubog na araw at dumarating na panganib, napayakap si Claudia sa kanyang ama. Ang laban para sa katarungan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang tunay na giyera ay nagsisimula pa lamang. Ibigay mo ang locket, Claudia. Huwag mong hintayin na dumanak ang dugo sa ibabaw ng mismong puntod ng iyong ina. Alam mo kung gaano kalupit ang mundong ito sa mga taong hindi marunong sumuko. Ang boses ni Attorney Valdez, ang dating tapat na abogado ng mga De Vega, ay tila isang kaskas ng bakal sa gitna ng katahimikan ng sementeryo. Hindi makapaniwala si Claudia, ang lalaking ito, na madalas niyang ipagtimpla ng kape noon sa mansyon, ang lalaking madalas magbigay ng payo tungkol sa kanyang mga karapatan bilang asawa, ay siya palang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para manuklaw. Dahan-dahang hinigpitan ni Julian ang pagkakahawak sa balikat ni Claudia. Ramdam ng dalaga ang init ng palad ng kanyang ama. Isang init na tila naggagaling sa apoy ng maraming taong pangungulila at pagtitiis. Ang bawat daliri ni Julian ay may mga kalyo, mga bakas ng mabigat na trabaho at pakikipagsapalaran sa ibang bansa para lamang mabuo ang imperyong ipapamana sa kanya. "Valdez, hanggang dito ba ay susundan niyo kami?" Ang baritonong boses ni Julian ay umalingaw-ngaw, puno ng awtoridad, na hindi matitibag ng anumang pananakot. Akala niyo ba ay ganoon kadaling nakawin ang huling alaala ni Elena? Hindi niyo pa ba sapat ang 5 taong pagpapahirap niyo sa anak ko? "Anak, you don't understand, Julian," sagot ni Valdez habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga tauhan ay nakapalibot na sa paligid ng mga puntod. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa basang damo ay tila mga hakbang ng mga lobong handang sumakmal. Ang locket na yan ay hindi lamang alahas. Iyan ang tanging susi sa vault ni Elena sa Switzerland, kung saan nakatago ang mga ebidensya ng lahat ng ilegal na transaksyon ng De Vega Holdings. Kapag nakuha yan ng mga awtoridad, hindi lang si Victoria ang babagsak. Lahat kami ay madadamay. Napahawak si Claudia sa locket sa kanyang leeg. Ang malamig na ginto ay tila naging kasing init ng baga. Kaya pala ganoon na lamang ang galit ni Doña Victoria sa kanya. Hindi lang dahil sa tingin nila ay pabigat siya, kundi dahil natatakot sila na balang araw ay matuklasan niya ang lihim na nakatago sa munting hiyas na ito. Ang lahat ng pasakit na dinanas niya, ang pagpapalayas sa kanya, ang pagnanakaw sa kanyang dangal, ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano para makuha ang susi sa kanilang kaligtasan. Naramdaman ni Claudia ang panginginig ng kanyang mga binti. Ang lalamunan niya ay tila may nakabarang tinik, at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang amoy ng basang lupa at kamatayan.
Pinatay niyo ang nanay ko para sa isang susi? Ang pabulong na tanong ni Claudia. Ang kanyang mga mata ay naniningas sa pagitan ng pait at matinding galit. Business is business, Claudia. Malamig na wika ni Valdez. Sa isang iglap, bago pa man makakilos ang mga tauhan ni Valdez, isang grupo ng mga armadong security na suot ang uniforme ng Pharmaceutica Galien ang lumitaw mula sa kabilang bahagi ng sementeryo. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo at ang pagkalansing ng kanilang mga kagamitan ay tila isang sagot sa panalangin ni Claudia. Akala mo ba ay pupunta ako rito nang walang proteksyon para sa aking anak? Ang mapait na tawa ni Julian. Sa gitna ng kaguluhan, hinila ni Julian si Claudia patungo sa kanilang sasakyan. Ang tunog ng rumagasang makina at ang pag-ikot ng mga gulong sa graba ay tila isang awit ng paglaya. Habang mabilis silang lumalayo sa sementeryo, nakita ni Claudia sa side mirror ang figura ni Valdez na naiwang nakatayo sa dilim, tila isang talunang hayop. Sa loob ng sasakyan, nanatiling tahimik si Claudia. Nakatingin lamang siya sa kanyang mga kamay na dahan-dahang hinahawakan ng kanyang ama. Sa kabila ng panganib, ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang magulang na handang itaya ang buhay para sa kanya ay isang kayamanang hindi kayang tumbasan ng anumang bilyon sa bangko. Dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Julian at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang ligtas siya. Anak, huwag kang mag-alala. Walang sino mang makakasaling sa'yo ngayon. Bulong ni Julian habang hinahaplos ang buhok ni Claudia. Ngunit sa gitna ng kanilang biyahe, patungo sa isang ligtas na kuta, biglang nag-vibrate ang phone ni Claudia. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, ang tanging narinig niya ay ang hagulgol ni Mateo. Claudia, tulungan mo ako. Si Sofia, dinukot siya ni Valdez. Sabi niya, papatayin daw niya ang kapatid ko kung hindi mo ibibigay ang locket sa loob ng isang oras. Nanigas si Claudia sa kanyang upuan. Ang kanyang puso ay tila muling pinitpit ng isang mabigat na bato. Kahit gaano kasama si Sofia, kahit gaano kalaki ang kasalanan nito sa kanya, hindi kayang sikmurain ni Claudia na may mamatay dahil sa kanya. Mateo, nasaan ka? Tanong ni Claudia. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Nasa lumang bodega kami sa gilid ng pier. Claudia, parang awa mo na. Iligtas mo ang kapatid ko. Alam kong wala kaming karapatang humingi ng tulong, pero ikaw na lang ang pag-asa namin. Tumingin si Claudia sa kanyang ama. Ang landas ng katarungan ay muling nagkaroon ng isang malaking sangandaan. Isasakripisyo ba niya ang huling ebidensya para sa kaligtasan ng taong sumira sa kanya? O hahayaan niyang maningil ang tadhana sa paraang pinakamarahas? Huwag kang maniniwala sa kanya, Claudia. Maaring patibong ito, babala ni Julian. Ngunit sa mga mata ni Claudia, ang imahe ni Mateo na umiiyak at ang takot sa boses nito ay tila nagpabalik sa kanya sa pagiging isang nurse. Ang taong ang tungkulin ay magligtas, kahit pa ang pasyente ay ang kanyang sariling kaaway. Ano ang pipiliin ni Claudia? Ang katarungan para sa nakaraan o ang buhay sa kasalukuyan? Ang katarungan, anak, ay hindi nasusukat sa dami ng taong nagdurusa kundi sa kapayapaan ng iyong sariling budhi. Ngunit ang buhay ay isang biyayang hindi na mababawi kapag nawala. Ang mga salitang ito ni Julian ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na damdamin ni Claudia. Sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan, ang bawat ilaw ng poste na nadadaanan nila ay tila mga aninong humahabol sa kanya. Nakatitig si Claudia sa labas ng bintana kung saan ang anino ng mga gusali ay dahan-dahang napapalitan ng mga madidilim na silweta ng mga bodega sa gilid ng pier. Hinawakan ni Claudia ang kanyang nurse ID na nasa loob ng kanyang bag. Isang simpleng plastic na card, ngunit ito ang nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago siya naging bilyonaryo. Siya ay isang tagapaglunas. Ang kanyang mga kamay
ay hinubog para magdugtong ng buhay, hindi para manood habang may nawawakasan. Kahit pa ang buhay na yon ay ang buhay ni Sofia, ang babaeng nagmaliit sa kanya, nagnakaw sa kanyang dangal, at naging anay sa kanyang pagsasama kay Mateo. Pupunta tayo, Julian. Ang mahinahong wika ni Claudia, ang kanyang boses ay may katatagan na hindi mababali. Hindi dahil mahal ko pa rin ang pamilyang iyon, kundi dahil hindi ko kayang mabuhay sa mundong ito na alam kong may namatay dahil sa pananatili kong tahimik. Iyan ang itinuro sa akin ni Inay. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Julian, ngunit dahan-dahan siyang tumango. Ang kanyang paghanga sa kadalisayan ng puso ng kanyang anak ay mas matimbang kaysa sa kanyang pagnanais na makaganti. Inihanda niya ang kanyang mga tauhan, ang bawat isa ay tila mga aninong gumagalaw sa dilim, handang sumabak sa anumang panganib. Pagdating sa lumang bodega sa pier, ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay sumalubong sa kanila. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya na pasulput-sulpot ang kislap, tila isang pusong naghihingalo. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga haligi ng pier ay tila isang malungkot na martsa. Nakita ni Claudia si Mateo sa labas ng bodega. Nakaluhod ito sa semento, duguan ng labi at magulo ang buhok. Nang makita siya nito, ang mga mata ni Mateo ay nagpakita ng isang emosyong hindi maipaliwanag. Hiya, pasasalamat, at matinding pait. Claudia, dumating ka. Ang pabulong na sambit ni Mateo, ang kanyang boses ay gumaralgal. Hindi sumagot si Claudia. Hindi niya hinawakan si Mateo bilang asawa, kundi bilang isang tao. Ang marahang paghawak niya sa balikat ni Mateo upang patayuin ito, isang pagpapakita ng awa na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang layo ng distansya sa pagitan nila. Si Claudia ay abot langit na ang lipad, habang siya ay nananatiling nakabaon sa putikan ng sarili niyang mga pagkakamali. Pumasok sila sa loob ng bodega. Doon, nakita nila si Sofia na nakatali sa isang silya, may busal ang bibig at puno ng luha ang mga mata. Sa likod niya nakatayo si Attorney Valdez, hawak ang isang baril na tila ba ito ay isang panulat lamang na ginagamit niya sa kanyang mga ilegal na kontrata. Ibigay mo ang locket, Claudia. Bulyaw ni Valdez. Ihagis mo rito at pakakawalan ko ang babaeng ito. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Dahan-dahang kinuha ni Claudia ang locket mula sa kanyang leeg. Ang gintong hiyas ay nagniningning sa gitna ng kadiliman ng bodega. Alam niya na sa loob nito ay ang lahat ng ebidensyang magpapabagsak sa mga kaaway ng kanyang ina. Ngunit alam din niya na ang piraso ng metal na ito ay hindi kayang tumbasan ang hininga ng isang tao. Narito ang locket, Valdez, wika ni Claudia. Ngunit bago ko ibigay ito, nais kong malaman mo, ang katarungan ay hindi nakukuha sa pagpatay. Ang katarungan ay dumarating sa mga taong marunong tumingin sa katotohanan. Habang dahan-dahang iniaabot ni Claudia ang locket, isang biglang paggalaw ang nagmula sa likuran ng bodega. Ang mga tauhan ni Julian ay nagsimulang pumasok mula sa iba't ibang sulok. Ang tunog ng pagkakasa ng mga kagamitan at ang mabilis na paghakbang ay pumuno sa paligid. Wala kang matatakbuhan, Valdez! Sigaw ni Julian. Dahil sa takot, lalong hinigpitan ni Valdez ang hawak sa baril at itinutok ito sa sentido ni Sofia. Isang hakbang pa at tataboy ang utak ng babaeng ito. Sa gitna ng tensyon, si Mateo ay biglang tumakbo patungo kay Valdez. Isang desperadong pagtatangka na iligtas ang kanyang kapatid. Ngunit sa kanyang pagdapa, ang baril ay pumutok. Ang tunog ng putok ay tila isang kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Nanigas ang lahat. Nakita ni Claudia ang pagbagsak ng isang katawan sa semento. Hindi si Sofia at hindi rin si Valdez. Sino ang tinamaan ng bala sa gitna ng kaguluhang iyon? At sa huling sandali ng panganib, kakayanin pa rin ba ni Claudia na maging isang nurse at iligtas ang taong muling naglagay sa kanya
sa bingit ng kamatayan. Habang ang amoy ng pulbura ay humahalo sa alat ng dagat, napatakbo si Claudia patungo sa duguan na katawan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang mukha ng taong nakahandusay. Hindi ang dugo ang nakakatakot, kundi ang unti-unting pagkawala ng liwanag sa mga mata ng taong hindi mo akalaing mag-aalay ng buhay para sa iyo. Ang bawat tibok ng puso ni Claudia ay tila isang malakas na tambol na dumarating sa kanyang pandinig habang tumatakbo siya patungo sa bumagsak na katawan sa semento. Ang amoy ng pulbura ay nanunuot sa kanyang ilong, humahalo sa malansang amoy ng sariwang dugo na dahan-dahang kumakalat sa malamig na sahig ng bodega. Hindi si Sofia ang tinamaan at hindi rin si Valdez. Nakahandusay si Mateo. Hawak ang kanyang tagiliran habang ang kanyang puting barong ay mabilis na nagkukulay rosas hanggang sa maging madilim na pula. Sa huling sandali, sinalo niya ang balang para sana sa kanyang kapatid. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng yabang at puot, ay nababalot na ngayon ng isang maputlang kulay ng pagsisisi. Mateo, huwag kang pipikit! Mateo, naririnig mo ba ako? Ang sigaw ni Claudia habang mabilis na lumuluhod sa tabi nito. Sa sandaling iyon, nawala ang galit. Nawala ang pagnanais na maghiganti. Ang tanging nanatili ay ang nurse na si Claudia, ang babaeng sumumpa na magliligtas ng buhay anuman ang mangyari. Mabilis na hinubad ni Claudia ang kanyang mamahaling scarf na sutla. Hindi niya inisip ang halaga nito. Ginamit niya ito upang diinan ang sugat ni Mateo. Pilit na pinipigilan ang pag-agos ng buhay mula sa katawan ng lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Ang kanyang mga kamay ay nababalot na ng dugo, ngunit hindi siya nanginginig. Ang kanyang profesionalismo ang nagsisilbing kalasag niya sa gitna ng emosyonal na bagyo. Claudia, sorry, patawarin mo ako. Ang pabulong na sambit ni Mateo, ang bawat salita ay may kasamang hirap ng paghinga. Huwag kang magsalita, Mateo. Ipunin mo ang lakas mo. Utos ni Claudia. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng mga luhang dahan-dahang pumapatak sa kanyang pisngi. Ang pagpili na maging mabuti sa kabila ng lahat ng kasamaang natanggap niya. Sa gitna ng dumi at dugo, ang kadalisayan ng kanyang puso ang siyang nagniningning. Sa kabilang bahagi ng bodega, ang mga tauhan ni Julian ay mabilis na nakuha si Valdez. Ang abogado ay wala nang nagawa, kundi ang mapaluhod habang kinukuha ang baril mula sa kanyang kamay. Ang locket ay ligtas na nakuha ni Julian mula sa sahig, ngunit ang kanyang atensyon ay nasa kanyang anak na pilit na inililigtas ang lalaking sumira sa buhay nito. Tumawag kayo ng ambulansya. Ngayon din. Sigaw ni Julian. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bodega, dahilan upang magmadali ang lahat. Mabilis na dinala si Mateo sa ospital. Ang mismong ospital kung saan dati ay isang hamak na nurse lamang si Claudia. Nang pumasok ang stretcher sa emergency room, ang lahat ng mga dating kasamahan ni Claudia ay napahinto. Nakita nila ang kanilang dating kaibigan, hindi bilang ang bilyonaryang si Miss Galien, kundi bilang ang nurse na punong-puno ng dugo ang mga kamay, pilit na nakikipaglaban para sa buhay ni Mateo. Sa labas ng operating room, naupo si Claudia sa sahig. Doon lamang siya tuluyang nanghina. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay tila pagod na pagod. Lumapit si Julian at binalot siya ng isang mainit na yakap. Ginawa mo ang tama, anak. Ipinagmamalaki ka ng nanay mo. Pabulong na wika ni Julian. Habang naghihintay, dumating si Sophie Emlen. Nakayuko ito. Wala na ang dating katarayan at kayabangan. Nang makita niya si Claudia, bigla siyang napaluhod sa harap nito. Ang tunog ng kanyang mga tuhod sa makintab na sahig ng ospital ay tila isang pag-amin ng pagkatalo. Claudia, salamat at patawad. Kung hindi dahil sa iyo, baka patay na ako. At si Mateo.
Ang hagulgol ni Sofia. Hindi sumagot si Claudia. Tumingin lamang siya sa pinto ng operating room. Sa gitna ng katahimikan, isang nurse ang lumabas. Ang mukha ay seryoso at walang emosyon. Miss Gillian, ang pasyente ay stable na, ngunit may isang bagay na kailangan ninyong malaman. Wika ng nurse. Ang bawat hininga ni Claudia ay tila tumigil. Ano ang hindi inaasahang balita tungkol sa kalagayan ni Mateo? At sa pagpasok ng pulisya upang kunin ang pahayag ni Sofia, may isang mas malalim pa bang lihim na lalabas tungkol sa kung sino talaga ang nag-utos kay Valdez na gawin ang lahat ng ito. Habang ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa bintana ng ospital, naramdaman ni Claudia na ang bawat sugat ng nakaraan ay nagsisimula na ring maghilom, ngunit ang peklat ay mananatili habang buhay. Bombardini, ang bawat hakbang sa pasilyo ng ospital ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan, kung saan ang bawat puting pader ay saksi sa aking mga luha at pagtitiis bilang isang hamak na nurse. Ngunit ngayon, ang mga pader na ito ay tila yumuyukod sa akin, hindi dahil sa aking yaman, kundi dahil sa bigat ng katotohanang pasan ko. Ang boses ni Claudia sa kanyang isipan ay mahinahon, puno ng pagninilay-nilay habang hinihintay ang pinal na ulat ng doktor tungkol kay Mateo. Nakaupo siya sa tapat ng silid ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay malinis na mula sa dugo, ngunit ang amoy ng bakal at gamot ay tila nakadikit pa rin sa kanyang gunita. Lumabas ang doktor, si Dr. Santos, na isa ring dating mentor ni Claudia. Claudia, Mateo is out of danger. Ligtas na siya. Pero ang balang tumama sa kanyang likod ay bahagyang nadamay ang kanyang spine. Magiging matagal ang recovery niya at kailangan niyang dumaan sa matinding physical therapy para makalakad muli ng maayos. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Claudia. Hindi siya nakaramdam ng saya sa balitang maaaring maging baldado ang kanyang dating asawa. Sa halip, ang naroon ay isang kakaibang pakiramdam ng pagtatapos. Ang lalaking dating napakataas ng tingin sa sarili, ang lalaking itinuring siyang basura dahil sa kanyang katayuan, ay ngayon ay dumedepende sa mismong mga kamay na kanyang itinakwil. Salamat, Doc, pabulong na wika ni Claudia. Sa di kalayuan, nakita niya ang mga pulis na inilalabas si Sofia mula sa isang silid matapos itong magbigay ng testimonya. Ang mga posa sa pulso ni Sofia ay naglalabas ng tunog na tila isang hatol sa bawat kasinungalingang binuo nito. Nang dumaan si Sofia sa harap ni Claudia, tumigil ito. Wala na ang kislap ng mga mamahaling alahas, wala na ang kapal ng makeup na nagtatago sa kanyang tunay na anyo. I'm going to prison, Claudia, and for the first time, I feel like I can finally breathe. Ang pabulong na wika ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig. Lahat ng ebidensya laban kay Mama at kay Valdez, ibinigay ko na. Patawarin mo ako kung naging anay ako sa buhay niyo ni Mateo. I was just so afraid of being poor again. Hindi sumagot si Claudia, ngunit tumango siya ng bahagya. Isang senyales ng pagtanggap sa hingi ng tawad, bagamat hindi nito mabubura ang sugat ng nakaraan. Pinanood niyang mawala ang figura ni Sofia sa dulo ng pasilyo. Anak, kailangan nating puntahan ang iyong biyenan, wika ni Julian na lumitaw sa kanyang likuran. Nasa city jail na si Victoria. Nais ka raw niyang makita bago ang formal na pagdinig ng kanyang kaso. Ang pagbisita sa kulungan ay tila isang pagbaba sa kailaliman ng impyerno para kay Claudia. Nang makita niya si Doña Victoria sa likod ng rehas, halos hindi niya ito makilala. Ang buhok nito ay magulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit. Ngunit ang kanyang buong pagkatao ay tila isang tuyong dahon na madaling madurog. Nandito ka na naman, Claudia. Naparito ka ba para pagtawanan ng reyna na pinabagsak mo? Ang bulyaw ni Victoria, ang boses ay paos na, tila galing sa ilalim ng lupa. Wala na po kayong kaharian, Victoria, at wala na rin po kayong alipin. Mahinahong sagot ni Claudia. Lumapit siya sa rehas.
sapat na para makita ang bawat gatla ng kasamaan sa mukha ng matanda. Pinatay niyo ang nanay ko dahil sa pera. Ngayon, ang perang iyon din ang kumuha sa kalayaan niyo. Ang yaman na pinangarap niyo ay naging rehas na nagkukulong sa inyo ngayon. Hindi pa tapos ang laban. May mga kaibigan pa ako. Sigaw ng matanda. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha ng desperasyon. Ang mga kaibigan niyo ay nauna nang tumalikod noong nalamang wala na kayong pambayad. Putol ni Claudia. Ito ang huling pagkakataon na makikita niyo ako. Mula ngayon, ang pangalang De Vega ay magiging simbolo ng isang babala at ang pangalang Galien ay magiging simbolo ng paghilom. Goodbye, Victoria. Lumabas si Claudia sa kulungan. Sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw at ang amoy ng kalayaan. Ang sandali na naramdaman niyang wala na siyang bitbit na galit. Ang bawat hakbang niya palayo sa bilangguan ay tila isang paghuhugas ng kanyang kaluluwa. Pagbalik sa ospital, pumasok si Claudia sa silid ni Mateo. Gising na ito, nakatitig sa kisame ng may malalim na lumbay. Nang maramdaman ni Mateo ang presensya ni Claudia, dahan-dahan itong lumingon. Claudia, bakit mo pa ako iniligtas? Mahina at puno ng pagsisisi na tanong ni Mateo. Hindi ko yun deserve. Hindi dahil deserve mo, sagot ni Claudia, kundi dahil ayokong maging katulad ninyo. Naupo si Claudia sa tabi ng kama. Hindi niya hinawakan ang kamay ni Mateo, ngunit tinitigan niya ito ng may habag. Iniligtas kita dahil iyon ang trabaho ko bilang nurse at iyon ang utos ng puso ko bilang tao. Hindi kita iniligtas para bumalik sa akin, Mateo. Iniligtas kita para magkaroon ka ng pagkakataong humingi ng tawad sa Diyos at sa sarili mo. Can we start over? Ang pagsusumamo ni Mateo, isang huling pagtatangka na kumapit sa nakaraan. Umiling si Claudia. Ang luma nating mundo ay gumuho na kasabay ng mansyong yun, Mateo. Mayroon ka ng sariling landas na tatahakin at mayroon na rin ako. Ang pagpapatawad ko ay ang tanging regalong maibibigay ko sa iyo bago ako tuluyang magpaalam. Iniwan ni Claudia ang isang sobre sa lamesa ni Mateo. Naglalaman ito ng pondo para sa kanyang rehabilitasyon at isang maliit na bahay sa probinsya kung saan maaari siyang magsimulang muli ng tahimik. Hindi ito dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa utang na loob. Sa 5 taon na kahit paano, ay may mga sandaling naniwala siyang may pamilya siya. Paglabas ni Claudia ng ospital, nakita niya si Julian na naghihintay sa kanya sa harap ng isang bagong gusali. Isang malaking karatula ang nakalagay sa harap. Elena Galien Memorial Hospital, Public Ward. Handa ka na ba, Doc? Tanong ni Julian nang may malawak na ngiti. Tumingin si Claudia sa gusali. Pagkatapos ay sa langit. Ang ulan ay wala na, at ang bahaghari ay dahan-dahang gumuguhit sa ulap. Handa na po ako, Tay. Handa na akong maghilom, hindi lang bilang isang nurse, kundi bilang isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na halaga. Ngunit habang papalayo sila, isang misteryosong lalaki ang nakatayo sa kabilang kalsada. May hawak na lumang litrato ni Elena. Sino ang lalaking ito na tila may hawak pang isang huling piraso ng puzzle ng nakaraan ni Claudia? Hindi lahat ng sugat ay kailangang itago sa ilalim ng balat. Ang ilan ay kailangang ipakita sa mundo bilang patunay na tayo ay lumaban, nadapa. Ngunit muling tumayo ng mas matatag kaysa noon. Ang boses ni Claudia ay hindi nanginginig habang binibigkas niya ang mga salitang ito sa harap ng salamin. Ngayong araw ang inaugurasyon ng Elena Galien Memorial Hospital. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na tila nagpapaalala sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang nurse. Ngunit ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad ng isang babaeng nagmamay-ari ng kanyang sariling tadhana. Sa kanyang leeg, nagniningning ang gintong locket, ang hiyas na naging mitya ng gulo. Ngunit ngayon ay simbolo na ng kanyang tagumpay. Lalabas na sana siya ng silid nang mapansin niya ang isang lalaking naghihintay sa hallway ng Galien Tower.
Ito ang lalaking nakita niya sa tapat ng ospital kahapon. Nang lumingon ito, nakita ni Claudia ang mga matang puno ng hapis at pagsisisi. Senyorita Claudia, ako si Dr. Arnaldo, ang pabulong na pakilala ng lalaki. Ang kanyang boses ay tila isang kaskas ng tuyong dahon sa semento. Ako ang doktor na tumingin sa iyong ina bago siya pumanaw. At narito ako para ibigay ang huling piraso ng katotohanan na hindi ko nagawang sabihin noon dahil sa takot kay Doña Victoria. Inabot ng matanda ang isang maliit at kupas na talaarawan, ang diary ni Elena. Naramdaman ni Claudia ang lamig ng balat ng notebook sa kanyang mga palad. Walang tunog ang pagbukas niya sa mga pahina, ngunit ang bawat salitang nakasulat doon ay tila sumisigaw sa kanyang pandinig. Alam ni Elena, Claudia, alam ng nanay mo na nilalason siya ni Victoria. Wika ni Dr. Arnaldo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha. Ngunit pinili niyang manahimik. Sinabi niya sa akin na kung lalaban siya noon, baka ikaw ang balingan ni Victoria. Ginamit niya ang kanyang huling lakas para itago ang ebidensya sa locket at hintayin ang tamang panahon na maging sapat na ang iyong lakas para protektahan ang sarili mo. Ang iyong ina ay hindi namatay bilang biktima. Namatay siya bilang iyong kalasag. Napaluhod si Claudia sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa diary ng kanyang ina. Ang masakit, ngunit napakagandang katotohanan na ang bawat pait na dinanas niya ay binalot ng dakilang pag-ibig ng isang ina. Ang bawat sampal, bawat gutom, at bawat pag-alipusta sa kanya sa mansyon ng mga De Vega ay naging sulit dahil sa sakripisyong ito. Salamat, Doc. Salamat sa pagpapalaya sa kaluluwa ng nanay ko. Pabulong na wika ni Claudia sa gitna ng kanyang mga hikbi. Pagdating sa hospital grounds, ang paligid ay puno ng mga bulaklak at mga taong naghihintay. Sa isang sulok, nakita ni Claudia si Mateo na nakaupo sa wheelchair. Inaalalayan ng isang physical therapist. Malayo na ang hitsura nito sa hambog na lalaking nakilala niya. Tumingin si Mateo sa kanya at sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala nang galit, wala nang puot. Ang tanging naroon ay ang pagkilala sa isang nakaraang kailangang ibaon upang ang bukas ay sumibol. Lumapit si Claudia kay Mateo. Paalis ka na? Tanong niya nang may malumanay na tono. Oo, Claudia. Dadalhin ako ng therapist ko sa probinsya. Doon ko na itutuloy ang pagpapagaling. Sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa isang taong pagod na sa pakikipaglaban. Salamat sa lahat. At Claudia, hiling ko ang iyong kaligayahan. Higit pa sa sapat ang ibinigay mo sa akin kahit hindi ko nararapat. Ngumiti si Claudia, isang tunay na ngiti na nagmula sa kanyang puso. Magpagaling ka, Mateo. Ang buhay ay laging nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga taong marunong tumingin sa kanilang mga pagkakamali. Pinanood ni Claudia ang pag-alis ng sasakyan ni Mateo. Ito na ang formal na pagputol sa huling tanikala ng kanyang nakaraan. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang amoy ng bagong pinturang gusali at ang sariwang hangin ng umaga. Umakyat siya sa entablado para sa ribbon cutting ceremony. Kasama niya ang kanyang ama, si Julian, na buong pagmamalaking nakatayo sa kanyang tabi. Habang hinahawakan ni Claudia ang gunting, naramdaman niya ang isang mainit na hangin na humaplos sa kanyang pisngi, tila isang halik mula sa kabilang buhay. Para sa iyo ito, inay. Bulong niya bago tuluyang gupitin ang ribbon. Ang palakpakan ng mga tao ay tila isang masayang awitin na pumuno sa buong paligid. Ngunit sa gitna ng pagdiriwang, lumapit si Attorney Morales at bumulong sa kanya. Ma'am Claudia, may isang tawag mula sa Switzerland. Ang mga assets ni Doña Victoria na nakatago sa ilalim ng mga pekeng pangalan. Natuklasan na ang lahat. Hindi lang sila mawawalan ng yaman, mahaharap sila sa habang buhay
na pagkabilanggo ng walang piyansa. Isang pakiramdam ng ganap na katarungan ang bumalot kay Claudia. Ang lahat ng dumi ay nalinis na. Ang lahat ng utang ay nabayaran na. Habang papalubog ang araw sa likod ng Elena Galien Memorial Hospital, tumayo si Claudia sa rooftop ng gusali. Pinagmamasdan niya ang lungsod na dati ay nagpaliit sa kanya. Ngunit ngayon ay tila nagpupugay sa kanyang tagumpay. Hawak niya ang kamay ng kanyang ama at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa sakit, kundi tungkol sa walang hanggang pag-asa. "Ano na ang susunod nating gagawin, anak?" tanong ni Julian. Tumingin si Claudia sa malayo, kung saan ang langit ay nagkukulay lila at ginto. "Mabuhay, Tay. Mabuhay nang ayon sa tibok ng puso ko at hindi na ayon sa idinidikta ng ibang tao." Ngunit sa kabilang dako ng dagat, sa isang madilim na silid sa Switzerland, isang lalaking nakasuot ng mamahaling singsing ang nagpatay ng telebisyon matapos mapanood ang balita tungkol kay Claudia. Isang pamilyar na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi habang tinitingnan ng isang lumang papeles ng lupa. Ang orihinal na titulo ng Pharmaceutica Galien. Tapos na nga ba ang laban o may mas malaki pang anino na naghihintay sa dilim para bawiin ang lahat mula kay Claudia? Ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa kislap ng ginto o sa ningning ng mga mamahaling hiyas, kundi sa isang pusong nakahanap ng kapayapaan matapos ang mahabang gabi ng pagtitiis. Lumipas ang 5 taon mula nang magbukas ang Elena Galien Memorial Hospital. Sa ilalim ng malalaking puno ng nara sa hardin ng ospital, nakaupo si Claudia. Pinagmamasdan ang mga pasyenteng naglalakad at nag-e-enjoy sa sariwang hangin. Hindi na siya ang yuping nurse na laging nakayuko. Ang bawat guhit sa kanyang muka ay hindi na marka ng pighati, kundi mga ukit ng karanasan at karunungan. Sa tabi niya ay ang kanyang ama, si Julian. Ang buhok nito ay ganap ng pumuti, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng pagmamalaki para sa kanyang anak. Napalago mo ng husto ang pangarap ng iyong ina, Claudia. Siguradong nakangiti siya ngayon habang pinagmamasdan ang bawat buhay na nailigtas mo rito. Pabulong na wika ni Julian habang hinahaplos ang kamay ng anak. "Salamat, Tay." Ngunit higit sa ospital na ito, ang pinakamahalagang naipundar ko ay ang kalayaang maging ako. Sagot ni Claudia nang may matamis ng ngiti. Isang liham ang dumating sa kanyang lamesa ng hapong yon. Galing ito sa probinsya mula kay Mateo. Sa loob ng 5 taon, nanatili ang kanilang komunikasyon sa pamamagitan ng mga simpleng sulat. Si Mateo ay nakakalakad na ng maayos sa tulong ng tungkod at ngayon ay nagsisilbi bilang isang volunteer teacher sa isang maliit na baryo. Claudia, simula ng sulat. Marahil ay sapat na ang 5 taon para masabi ko na sa wakas ay nahanap ko na ang aking sarili. Wala na ang mansyon, wala na ang yaman, ngunit nakakahinga na ako ng maluwag. Patawad muli sa lahat at salamat dahil hinayaan mo akong matuto sa sarili kong mga pagkakamali. Masaya ako para sa iyo. Dahan-dahang itinabi ni Claudia ang liham. Wala nang kirot sa kanyang dibdib. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso, kundi isang dahan-dahang pagpili na huwag nang balikan ang sakit. Pinatawad na niya si Mateo, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat siya sa kapayapaan. Samantala, sa loob ng pambansang bilangguan, si Doña Victoria ay nananatiling nakakulong. Ayon sa mga balita, unti-unti na itong nawawala sa sariling isipan. Madalas kausap ang mga anino at pilit na nag-uutos sa mga pader na tila ba siya ay nasa loob pa rin ng kanyang mansyon. Si Sofia naman ay nakalabas na dahil sa maayos na pag-uugali at pakikipagtulungan sa batas. At ngayon ay naninirahan kasama si Mateo, tahimik na nagtatrabaho sa isang maliit na panaderya. Tungkol naman sa misteryosong lalaki sa Switzerland, ang banta nito ay nauwi rin sa wala.
Sa tulong ng talino ni Julian at katapatan ni Attorney Morales, napatunayan na ang bawat titulo at bawat sentimo ng pharmaceutica Galien ay legal na nakuha at hindi maaaring mabawi ng sino mang ganid. Ang katotohanan ang nagsilbing matibay na pader ni Claudia laban sa mga bagong kaaway. Lumapit ang isang batang nurse kay Claudia, dala ang isang stethoscope. Ma'am Claudia, kailangan po kayo sa Ward 4. May isang pasyenteng naghahanap sa inyo. Tumayo si Claudia, isinuot ang kanyang puting coat at naglakad sa mahabang pasilyo ng ospital. Ang bawat hakbang niya ay puno ng layunin. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa pagiging bilyonaryo, kundi sa pagbabalik sa kanyang tunay na hilig, ang paglilingkod. Nang makarating siya sa dulo ng pasilyo, tumingin siya sa isang malaking painting ng kanyang ina na nakasabit sa dingding. Tapos na ang bagyo, inay. Maliwanag na ang paligid. Bulong niya sa kanyang puso.